Ano ang sagot mo sa tanong na, mahalaga ba sa Diyos ang buhay mo? Does your life matter to God? I mean, may halaga ba sa Diyos ang mga naranasan mo, mga pighati, mga pasakit, mga pagtitiis, lungkot, o kaya lumbay? O kaya yung minsang feeling na nag-iisa ka? Let me tell you, nananawagan ngayon ng Diyos para mapansin mo siya. Hello, I'm Gene Estrabon. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here in our podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. Now, welcome to Episode 4, Does Your Life Matter to God? Part 2. Sa podcast na ito, you will learn about what Jesus meant when He said, "Take my yoke upon you." And then, sinigundahan niya yun ng, "For my yoke is easy and my burden is light." Ano ibig sabihin nun? Medyo liwanagin natin yung ngayong araw. Pag-usapan din natin papaano ang proseso ng learning at unlearning sa perspektibo ni Jesus Christ. And I want to suggest na makakabuti sa ating buhay ang matutunan ang priority ng kalooban ng Diyos. And at the same time ay matatanggal din sa sistema ng katawan natin or matanggal sa sistema ng katawan natin at pag-iisip natin yung gawain o kaisipan na, alam mo yun, hindi naman talaga nakakatulong. Okay? Meron yan, sigurado ako. At malamang, unconsciously or consciously, pinagsisisihan na rin natin yung mga nagawa natin na yun. And why do you need these learnings and unlearnings? You need to understand more about who God is and why is He concerned with your life. And if you are new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire, ang podcast ng UVCC Church. Tayo po ay nasa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast at iba pa mga podcast platforms. So, ang Speak to Inspire is also in Facebook. May videos din doon at ibang mga announcements, and nasa YouTube for other videos more than sa podcast lang na ito. Let me continue. May bago akong konsepto na gustong iparating sa inyo. Ito yung learning and unlearning. Okay? In the perspective of Jesus Christ. You see, sa pananaw ni Jesus Christ, meron kang dapat matutunan at yung matanggal sa sistema mo ng mga bagay na natutunan mo noon na wala naman talagang pakinabang or less ang pakinabang to no pakinabang. Okay? So you need to learn and unlearn for you to have a meaningful life in the perspective of Jesus Christ po ito of the Bible. There are things you need to learn and unlearn. So before we proceed, let's imagine muna, okay? Let's imagine, isipin mo ito, nag-aararo sa bukid. Okay? So may bukid, may lupa na medyo tigas pa. So, of course, ang old school Filipino farming context ay mayroong kalabaw na may araro siyang hila-hila at mayroong mama na nag-guide dun sa pang-araro. Okay? Picture nyo ba? So alam natin kung i-imagine niyo yun, nakabilad ka sa araw, maghapon, at yung kalabaw, syempre, di ba? Pero may break time naman sila minsan sa midway, nagsusoft drinks din ata yung kalabaw minsan. Okay? Pero the question is, what is the goal of plowing or pag-aararo? Ang goal ng pag-aararo ay i-prepare ang lupa. Okay? I-prepare ang lupa, mapalambot ito at magputik ito kung pinag-uusapan natin ay pagtanim ng palay. And then, yung palay na itatanim, yung mga binhi, ay talagang tumubo siya. At of course, 3 months, 4 months, o 6 months ay magubunga na siya and then aanihin mo na siya. What I mean to say ay may goal yung plowing o pag-aararo. Of course, since may goal ito din ay trabaho. Ang aararo or in English is plowing ay meron itong goal at meron itong task. Now, mag-focus tayo dun sa kalabaw. The Carabao. Okay, ang tawag dun sa
Carabao, the beast of burden. Alam mo yun, kung yung di pa uso o makinarya sa pagsasaka, ang kalabaw ang pinaka talaga nagtatrabaho. Hihilahin niya yun. At alam niyo yun, papapunta yun sa kaliwa o kanan o diretsyo nung mama na nag-ooperate sa kanya. Ang kalabaw na to, he works hard. Pero he works almost alone. Okay? Yung kompletong burden ng paghila ng araro dun sa matigas na lupa na hindi pa prepared. Okay? Ay medyo mabigat na trabaho yun sa kalabaw. Okay? Pero pinagpala ang Pilipinas dahil meron tayong ganong klaseng mga hayop na malakas, malaki, at kayang-kaya niya yung trabaho. But you need to see the context. That animal works alone with the little guidance ng farmer. Of course, hindi niya pwedeng siya lang mag-araro mag-isa. May guidance pa rin. Pero yung task ay solo niya. Now, listen here. Itong old school farming na ito, itapat natin, ikumpara natin sa Israelite farming na konteksto. Okay? And when you understand this context ng Israelite farming na wala silang kalabaw, kundi meron lang silang baka, malalaman nyo yung ganda ng verse na, "Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light." Okay? So, let me read muna sa inyo yung Matthew 11:28-30. Marami sa inyo kabisado na ito. Let me read first sa English and then we'll read in Tagalog. Okay? Matthew chapter 11 verses 28-30. "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. You will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Now, ang sikat na verse dito is, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." May concept pa pala dito. Come to me, at sabi doon ay, learn from me. Nasa podcast episode 3 yan. So, balikan nyo kung gusto nyo matutunan yun. Pero I'd like to focus on doon sa verse na nagsabi na, "Take my yoke upon you." And then yung 30, "For my yoke is easy and my burden is light." Let me read in Tagalog, mga kapatid. In verse 28, it says, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Now listen here, mga igsuon. Let's focus on those phrases, on two phrases. Ang sabi doon, "Take my yoke upon you," and "For my yoke is easy and my burden is light." Okay? Ang sabi doon, pasanin ninyo ang aking pamatok. Now, ulitin natin na, yung old school farming sa pag-aararo, may kalabaw. At yung kalabaw may pamatok. Yung pamatok doon, mga kapatid, ay yung nasa balikat nung hayop. Okay? At doon niya hinihila yung bigat ng araro. Now, in the context of Israelite farming, sa kanila, ang pamatok ay dalawa yung pinakahook. Dalawa yung hayop na magkasabay na nagdadala nun. So, isipin nyo since wala silang kalabaw na katulad natin na malakas at malaki, may baka lang. So, ang ginagawa nila, sa pag-aararo nila, yes, meron din farming sa Israel, at yung old school farming nila ay may dalawang baka, cow. Okay? At yung dalawa na yon, share sila sa burden ng paghila. Now, tingnan nyo to. One animal versus two animals. Ano kaya ang dating ng trabaho? Okay? Bagamat mas malakas ang kalabaw kumpara sa baka, pero two is better than one, mga kapatid. Now, sa concept na one animal versus two animals working, papansinin nyo, ang lamang ng two animals, mayroon siyang co-worker, okay? Mayroon silang cooperation, but they need coordination. Okay? Now,
let's pick up from that concept, no? Yung one animal working versus two animals working together. I have a question for you, kapatid. At gusto kong isipin mo to, ha? Are there times you feel alone with all the burdens ng buhay mo? At dahil dyan, di ka makatulog, di ka makakain, okay? Iba, tinitigawat. Di ba? Meron ka bang ganong feeling na you are alone? Parang, at yung salita na nakakapagod na, sometimes yung mga tao na nagsasabi na nakakapagod na, hindi lang yung pagod physical eh. There's more to that than just the physical fatigue. Okay? Ang na-over-fatigue din doon ay yung pagkatao ng tao na yon, not just the physical. Now, pakinggan niyo ako mabuti. God doesn't want you like that. Ang meaningful life ay mayroong katotohanan, ulitin ko na, ang buhay na may kahalagahan o may meaning. Ang meaningful life, listen here mga kapatid, ang meaningful life is you feeling pagod din minsan, pero hindi yung darating ka sa punto na pagod na ako. Sometimes we go to that. Ang malaking problema kasi mga kapatid, kapag dumarating tayo sa punto na pagod na ako, 'di ba? Ang tao na nagsabi ng pagod na ako, yung meaning of life ay nawawala na sa kanya. To the extreme or to the point that that person is willing to die. Okay? Dahil alone na siya, pagod na siya, feeling niya kanya lang ang burden. Feeling niya siya lang ang problema. Now, my question is, where is God during those times? And where are the people who loves you during those times? Okay? Now, minsan, people fail. People fail sometimes. But I want you to focus on the Lord. Nasaan ang Diyos during your alone time? Yung feeling mo na parang, pagod. Okay? Of course, kung iisipin natin yung pagod na yun is, we know more than just physical fatigue. It's an emotional fatigue. And of course, if you're emotionally fatigued or emotionally hurting ka, diyan ngayon papasok yung konsepto ng, are you mentally healthy? Are you emotionally healthy? Minsan dito yung intelligence quotient o IQ is less na dito eh. During these times ng alone time, pagod times, na more than just the physical ang pagod, kundi emotional, hindi na IQ ang kailangan dyan. It's the emotional quotients. Kung psychology pag-uusapan natin, kung spiritual ang pag-uusapan natin, that's the time na talagang you need awareness of God. Kapag nagsabi ang isang tao na pagod na ako, ang awareness of God lumiliit. Hindi na siya ganun ka-aware. Mas aware siya sa problema niya. Yung problema niya ay kasing laki ng daigdig. At ang awareness of God ay parang alikabok lang. Masyado ako nakatingin sa laki ng dalahin ko. And the presence of God is sometimes so little. Okay? So, you need to settle this. Yung feeling mo of you being alone with all the burdens. Okay? Dahil alam natin, walang pakinabang ito eh, di ba? The question here is, may pakinabang ba sa iyo ang pagiging worried mo, ang pagiging burdened mo, at ang pagiging alone mo, yung nag-iisa ka? Burdened and alone. Wow, medyo ang bigat nun mga kapatid, no? Yung ikaw ay pighating-pighati at nag-iisa ka. That's the last situation that you want to be in. Kumbaga, mapunta mo na ang iba pang sitwasyon pero yung alone ka na, burdened ka pa. That's the least place that you need to be. And the perfect place you need to be, mga kapatid, is this. In the center of God's will. Why? Because in the center of God's will, that is the safest place. You need to go back to the center of God's will. You need to learn and unlearn. Mamaya balikan ko yan na. Okay? So, punta mo natin to.
Yung feeling na burden and alone ay yung, alam mo yon, yung salita sa Pilipino na Tagalog na pinagtakloban ng langit at lupa. Yun ang dating nun. Okay? And you don't need to be alone, mga kapatid. There is a solution. Okay, say with me, there is a solution. Okay, repeat after me. God has a solution. Sabihin mo, mga kapatid, ulit, God has a solution. There. Sabihin mo ulit. With me, together, God has a solution. In Tagalog, may solusyon ang Diyos. May solution ang Bible. And what is the solution, mga kapatid? And this is medyo unusual. at noong una iniisip ko to, parang, match ba? Kasi sa verses na kung saan nagsalita si Jesus na lumapit kayo sa akin lahat kayong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Tapos bigla siya magsasalita na, pasanin ninyo ang aking pamatok. Sandali. Lord, may sinabi ka, nabibigatan sa inyong pasanin. Tapos biglang sasabihin na, pasanin mo ang aking pamatok. Sandali, parang gano'n, parang may iba. It's this, mga kapatid. Nung sinabi ni Christ na, take my yoke upon you, ang ibig niya sabihin ay, you are carrying the load alone. You are a beast of burden just like the Carabao. Now, yan ay Filipino concept. Nag-iisa lang yung hayop. Kawawa naman tong hayop na to. Okay, excuse me kung medyo offensive sa inyo yun. Pero, tingnan nyo ang Israelite concept. Ang sabi ni Christ, take my yoke upon you. Hindi na sinabi, take this yoke upon you. Or sa Tagalog na, dalin mo ang aking pamatok. Hindi niya sinabi na, dalin mo itong pamatok na ito. Hindi niya gusto na ikaw ang tumatrabaho lang. Ang gusto ng Panginoon is that there will be two yokes or pamatok. Imagine mo yung nakalagay sa likod, balikat ng kalabaw. Imagine mo yung dalawang gano'n na magkadugtong. Yun ang yoke sa konsepto nung sinasabi ni Christ. Nung sinabi ni Christ na take my yoke, He was not thinking of the Filipino concept. He was talking about the Israelite concept that there are two yokes over two animals doing the same job. Ibig sabihin, isang burden, yung pag-aararo, pero dalawa ang tumatrabaho. Parang rhyme ano. Burden ng pag-aararo na dalawa ang tumatrabaho. This is a new concept, mga kapatid. Maybe for you. Okay? Kasi bakit? Kasi it takes learning and unlearning. Tayo mga Pilipino, sabi ko last time, mahusay tayo nang palakihin ang problema. And we want to carry it alone. Diba? Kawawa tayo. Diba? Sa Pilipinas, diba? Ang konsepto na kung sino kawawa, siya ang mas kinakampihan. Diba? Siya ang kahanga-hanga. Hindi. Sometimes, you need to work smarter, not harder. Okay? Next time yung topic natin. Okay? For now, we need to learn and unlearn. Yung perspektibo ni Jesus, katulad sinabi ko sa inyo noong una, learn the perspective of Jesus. The episode 1, go back to that. You need to learn the perspective of Jesus Christ and the things na natutunan mo before you got into a life together with Jesus Christ. You need to unlearn those things. Halimbawa, you need to learn to obey God and not to obey yung mga chismosa sa paligid. You need to obey the voice of God instead of the voice of Satan. Diba? Yung mga ganon. You need to obey the voice of God kaysa ang boses ng mga tao lamang na hindi nagsasalita para sa Panginoon. There are people who speaks for God. Listen to them. And sometimes, yung mga hindi magandang feeling natin hindi maganda. Pero sometimes, those will change us. Okay? You need to learn and unlearn. Ikaw ba'y matampuhin? Ikaw ba ay mabilis magtampo sa mga nangyayari? Oh, you need to unlearn that. Ikaw ba'y pusong mamon? Ikaw ba ay super sensitive? Ikaw ba ay namumuhay sa comfort zone mo na minsan ang hirap sumunod sa Diyos dahil sanay ka sa comfort zone mo? Then, you need to unlearn that. Okay? Ikaw ba'y palamura? Example lang. Palamura ka ba? And every time you talk with people, may kasamang mura at minumura mo yung kapatid mo. At yung minumura mo kapatid mo, isa ang nanay nyo. So, pag sinabi mong, alam nyo na, same ang nanay nyo, so, ang nanay mo talaga minumura mo. Okay?
And you don't want to do that. So there are bad attitudes in us before we get to know Christ na we need to unlearn. And we need to learn together with Christ. Kumbaga, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, kapatid eh. Hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon mo. Hindi mo rin kayang baguhin ang mga tao sa paligid mo. Amen? Pero may isa kang kayang baguhin. Okay, ulitin ko ha. Yung mga sitwasyon sa paligid, hindi mo kontrolado. Yung mga tao sa paligid mo, hindi mo sila kontrolado. Never mo silang makokontrol. Okay? You think, pero you will never. Pero pwede mong kontrolin ang sarili mo. So, it takes learning and unlearning dyan. Take my yoke. What is the yoke of Christ? Love people. Serve people. Diba? Ganun ang gusto ng Panginoon eh. Hear this, mga kapatid. Taking the yoke of Jesus is this. It's doing what Jesus does. He loves people, you love people. He brings God's kingdom into the world. Bring God's kingdom into your family. He prays, you pray. He gives, you give. Okay? He died on the cross. You don't need to die on the cross. Ang kailangan mo lang ay paniwalaan mo si Jesus ay namatay para sa'yo at nabuhay muli para sa'yo din. Okay? So, yung question natin sa unang-una, does your life matter to God? The answer is a big yes. This is part 2 and the last part nito. Next time, iba naman pag-uusapan natin. Okay? So, again, listen here, mga kapatid. I will end in a couple of minutes, but listen here very carefully. You need to learn the concept of Jesus Christ. Learning and unlearning in the perspective of Jesus. Unlearning to do the things alone. Don't be a beast of burden. Katulad ng kalabaw. That's old school. Okay? Ang gusto ng Panginoon is you carry the task God gives you together with Jesus. Dalawang pamatok. For Jesus, He wants you to work with Him to make your life meaningful. Listen here once again. Maybe sa lahat ng sinabi ko, itong tandaan mo. Jesus wants you to work with Him. For His yoke is easy and His burden is light. And if you take Jesus' yoke that is easy and His burden that is light, you will have a meaningful life. Do you want a meaningful life? Then obey what Jesus said. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Again, I'm Gene Estrabon. Ako po ang senior pastor ng UVCC, and you've just listened to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Until next time, see you po.